Kumusta mga ka-anime? Sa mga nagdaan chapter nga na inireview ko at ikinuwento ko sa inyo, ay babaktawan na nga natin ang naging labanan ni Yhwach versus Yamamoto dahil naikwento ko na nga ito ng buo sa mga past video ko. Para sa mga hindi pa nga nakakapanood ng labanan na iyon ay iiwan ko nga ang link nito sa baba. Chapter 511. Matapos ang naging labanan ni Yamamoto at Yhwach, ang huling pag-atake na ginawa ni Yhwach ay isang pag-atake na tumapos sa head captain. At ang pagkawala ng kanyang Reiatsu ay naramdaman sa buong Soul Society, lalo na ng mga kapitan. Biglang nagpakawala ang kalaban ni Kiraku ng isang anino, na ang nilalaman ay mga soldat o kilala din sa tawag na mga soldier. Ngayon mga ka-anime, nasagot na ang isa sa mga katanungan ni Mayuri at ng iba pa, kung paano nakapasok ang mga Quincy na hindi nadidetect ng Shakunmaku. Ito ay dahil sa isang anino na maaring maging isang portal kung saan makakapasok at makakalabas sila ng Soul Society nang walang kahirap-hirap. Ang mga Shinigami ay madali lamang natalo ng mga soldier dahil na din sa hindi sila handa sa dami nila at sa isang surprise attack. Tapos na, tara na. Nadurog na natin ang puwersa ng Gotay 13. Sigurado ako na magpapakita na ang Zero Squad. Aatras na tayo at hihintayin natin ang pagdating nila ayon kay Yhwach. Pero bago pa sila makaalis ay may naramdaman silang isang kakaiba. Chapter 512, kung saan ay makikita ang isang Eastern Ritter na kalaban ni Akon. Siya pala ang umatake sa research headquarters. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Shas Domino, isang Eastern Ritter. Sa kabilang panel naman ay may dumating na kakaibang uri ng kapangyarihan, kung saan kahit na si Yhwach at mga kapitan ay napansin ang pagtaas ng kapangyarihan na ito. Nang unti-unting nawala ang usok, ito pala ay si Ichiko Kurosaki. Nakita niya nga dito si Renji, Rukia at Byakuya na malubhang sugatan. Tinanong ni Byakuya kung buhay pa ba si Renji at Rukia. Sumagot naman si Ichiko na wag siya mag-alala dahil buhay pa sila. Dahil sa nalaman pa ni Byakuya na buhay sila ay nagpapasalamat nga siya dahil dito at mukhang nakampante na siya. Mukhang hindi na ako magtatagal. Bilang isang kapitan ng Gotay 13 ay wala akong nagawa sa mga kalaban na dumumi sa lupa ng Serite, na siyang nagdala ng kamatayan sa aking mga tauhan at nagdala ng kalungkutan para sa mga namatayan. Natalo ako sa isang kaawa-awang sitwasyon na siyang nagbigay sa akin ng isang kahihiyan. Isa ka pa rin tao, Ichiko Kurosaki. Kaya dapat ay hindi ka na madamay sa labanang ito. Saka hindi ka na dapat naririto. At ngayon, bago mawala ang aking buhay, humihingi ako sa iyo ng tawad dahil sa kasuklam-suklam na ugali ko. Pero mayroon lang akong isang hiling. Protektahan mo ang Soul Society, Ichiko Kurosaki. Pero tahimik lang si Ichiko na nakikinig kay Byakuya at halatang galit na galit siya sa nangyayari. Ang kanyang Reiatsu ay kumakalat sa buong Soul Society na nagpapabago-bago. Nararamdaman din ito ni Hashwalk at ni Yhwach. Tatapusin na ba natin sila? Tanong ni Hashwalk. Hindi, aalis na tayo, sagot naman ni Yhwach. Nang bigla na nga lang bumagsak ang sanpakto ni Ichiko sa harap nila at sabay biglang pagpapakita ni Ichiko sa kanilang dalawa. Chapter 513. Tanging katahimikan lamang ang isinagot sa kanya ni Ichiko. Pero para kay Byakuya, sumagot man o hindi si Ichiko ay malinaw na ang lahat para sa kanya at ipinapaubayan niya na ang lahat kay Ichiko. Nabitawan na ni Byakuya ang kanyang espada habang unti-unti itong nadudurog sa bawat piraso. Habang si Ichiko ay nasa harap nila Yhwach at Hashwalk, si Ichiko ay napakatahimik. Binalak ni Hashwalk na harapin si Ichiko, pero sa pagkakataong ito ay pinigilan nga siya ni Yhwach. Ichiko Kurosaki, hindi ko alam kung paano ka nakatakas sa kulungang ginawa ni Kageyopie. Pero sigurado ka ba na lalabanan mo ako sa ganyang estado mo ngayon? Ikaw ba ang leader ng mga kalaban? Ha? Kalaban? Pwede nating sabihing oo. Pwede din nating sabihing hindi. Huwag mo na akong paikutin. Tinatanong kita kung ikaw ba ang dahilan ng mga kaguluhan dito. Tama ka. Ako nga. Nang narinig ni Ichiko ang sinabi ni Yhwach ay mas nagalit siya na tila handang-handa na nga itong atakihin. Mabilis na naglabas si Ichiko na mataas na antas ng Reiatsu
habang mas pinapalakas niya pa ang kanyang sarili. Sinabi ni Yuha kay Hashwalk na pagkatapos ng lahat ay kinakailangan na nilang labanan si Ichiko dahil wala nang pagpipilian at kinakailangan na nga siyang wasakin. Tumalon si Ichiko patungo kay Yuha. Sa puntong ito ay inilabas na nga ni Ichiko ang kanyang Ang pag-atake ni Ichiko ay nagdulot ng isang malaking pagsabog. Pero ang pag-ataking iyon ay hinarang lang ni Yhwach gamit ang kanyang kamay. Sa kanya ibinagsak si Ichiko sa lupa. Sinubukan ni Ichiko na hawakan ang mukha ni Yuha, ngunit hindi nagtagumpay dahil inilayo lamang ito ng kamay ni Yuha. Sa point na ito, napansin ni Ichiko na si Yuha ay may hawak na isang malaking espada. Itinutok ito ni Yuha sa leeg ni Ichiko. Sa pagkakataong ito ka-anime, inakala nga nila na si Ichiko ay wala nang magagawa. Sinabihan ni Yuha si Hashwalk na dalhin si Ichiko sa kanilang kastilyo upang magamot at gawing kakampi. Pero sa hindi may paliwanag na pangyayari, napalingon si Yhwach. Sa kanya napagtanto na si Ichiko ay hindi pa natatalo. Napansin niya na ginamit niya ang kanyang espada ngunit hindi niya man lang napatay si Ichiko, kundi isa lamang galos. Dito din mga ka-anime ay naisip ni Yuha na si Ichiko ay gumagamit ng isang Bloodbind na tanging mga Quincy lamang ang nakakagawa o isang Quincy technique. Sa puntong ito, inilabas ni Ichiko ang lahat ng kanyang Reiatsu. Pagkatapos ay ginamit niya ang Getsuga Tensho nang malapitan kay Yhwach.